Santa Rosa, Congressman Dan Fernandez, ang chairman ng House Committee on Public Order and Safety. Good morning, Kong. Mga kasama, magandang umaga po. Congressman Erwin, saka Aljo, magandang umaga. Yung mga gwapo. Parang mga bagong gising ka, Kong, Di po, ikot-ikot lang. Nag-ikot na. Akala ko ito si Aljo, sumisenyas eh. Sabi ko, wala na. Sabi ko, ano yan. Diretso na ang buhay niya Kong ngayon. Anyway, Kong, maiba tayo. Oh, yes. Ito nga, sangayon ka ba? Bilang chairman ng House Committee on Public Order and Safety, lagi natin kadil ang mga pulis sa mga investigasyon. Pinagbabawal daw yung mga pulis na may tattoo. Pinapaalis na ni General Marbil. Alisin, pag may tattoo kayo, paboran ninyo. Bawal lang may tattoo na PNP. Pero may mga kasama tayo sa Congress sabi, tika muna, pag-aralin yung mabuti yan because it is violating the constitutional right, their freedom of expression. So long as yung tattoo hindi sa mukha, pero kung sa mga braso lang, anong reaksyon nyo dito, Kong Dan? Well, ako dyan, Erwin, saka Aljo, ang aking pananaw dyan, kasi may mga polisiya, yung ating PNP. No, kung talagang nasa kanilang policy yan, katulad naman parang, di ba, tayo, di ba, meron tayong mga requirements sa height ng ating mga kapulisan. Pag pumapasok sila, dapat, 5'2" or 5 din sa babae. So, may certain parameters, no? I think that yung policy yan, noon pa matagal na yung policy na yan na pinagtatalunan na dati yung may tattoo. Pwede naman magpatattoo ata pag sa loob ng katawan o nakatago. sa puwet. Huwag lang doon sa nakalabas. Kasi nga, merong tinatawag na parang they wanted to project a clean image ang ating mga kapulisan. Probably yun yung kanilang point of view. And at the same time, I heard kasi dati pa nung first term akong congressman, pinag-usapan na yan na siyempre pag may mga in times of di ba, mga emergency, yung mga police natin, nagagamit natin yan sa blood donation di ba? Kapag may mga tattoo ka kasi hindi ka pwedeng mag-donate. And at the same time, di ba, may certain parameters din sila. Pag halimbawa, hindi pa pwede mahaba buhok. Kailangan clean cut ka. Kasi siyempre kung long hair ka nga naman, pupunta ka sa mga operation. Di ba? Parang hindi naman tama. And even yung di ba, ginawa nilang policy, yung malaki chan, na dapat fit ka. Siguro, ang kanilang pananaw dyan, yung mga tattoo ko, halimbawa, for example, nakalagay sa tattoo mo, dito sa braso mo, nakalagay is cocaine is good or something na bawal. Diba? Huwag naman ganon. Hindi naman maganda yun, Kong. May marijuana pa nga minsan, di ba? Kung kunwari pinatato mo yung pangalan ng misis mo. Yeah. So yun, di ba? Kaya PNP is mga something na PNP is good. Pwede ba? Makakataas ang moral nila. Or join the PNP. Most likely, probably, mas maganda yon, di ba? Pero siguro kasi may certain limitation din ang PNP na siguro kaya nila gustong iwasan yan. Kasi nga, magkakaroon ka ng free will kung ano itatatak mo sa braso mo, di ba? Kasi sinasabi ng mga kasamahan natin, parang violation naman yun ng freedom of expression. Yung expression yun, katawan niya naman yun, di ba? Kasi sa abroad, yung mga police, mga US Marines, mga nagbabalikatan ngayon, may mga tattoo sa braso. Basta, ang importante, sabi ng ilang kasamahan natin, nakakapag-perform sila. Malinis nga ang braso, malinis ang katawan. Corrupt naman pala. Black ang heart. Or black ang heart. Or duwag naman pala. Wala naman. So paano ba ang sinasabi ng mga kasama natin, hiwalay yung requirement pagdating doon sa capability mo. At yun namang physical na pangangatawan mo ay it's your own volition Kumbaga, karapatan mo to hindi natin naalis yung karapatan yon. But of course, ang sinasabi lang natin, may certain policy also ang PNP requirements nila bago pumasok ng kapulisan. At we have to respect that as well. Hindi natin sinasabing masamang natatapakan yung karapatan nila. Kasi once na pumasok ka sa kapulisan at nakita mo na ang mga requirements nila, policy nila ganito, palagay ko, hindi ka na pwede talaga. Now, ang tanong dyan kung pinatatanggal,
prior to Oh. the issuance of the policy. Oh. I think that is wrong. Oh. Kung halimbawa is nung pumasok ka, wala namang ganung requirement, tapos ngayon pinatatanggal, Oh. that is something that we have to look into. Kasi nga, Oh. para na-violate naman yung karapatan niya. Hindi ko naman alam na bawal yung may tattoo. Oo naman, oo. Pero naipasok niyo ako eh. Oh. So, Ayun. yun yung mga Tama. things that we have to look into. Oo. Pero kung halimbawa, policy na yan prior to your entry, I think saka ka nagpatato kung nasa loob na at alam mong bawal, then meron kang violation. Yun. Yun, Eh, malinaw, wala, malinaw bumili pa. na lang ng concealer. Yan. Para makeup. Lagyan mo. Saka alam mo na, Erwin, saka Aljo. Ako, kasi baka mamaya ang tinitingnan nila yung much more high moral ground. Oh. Kasi, alam mo, hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan ni Chief PNP dyan. Baka mamaya, kasi nakalagay din sa Leviticus Sa Leviticus 19:28, bawal maglagay ng tattoo baka yun ang pinaghuhugutan niya. Pero Baka of iba. course, we have different pananaw. Kaya Yeah. dapat nirerespeto ang bawat pananaw. Malinaw. Malinaw yan. Anyway, maraming salamat po. Kita tayo sa Lunes, Kong. Opo. Kita po tayo, sir. At mabuhay po kayong dalawa. See you, At sa soon. inyong mga taga-subaybay.